Hindi ako naniniwala sa depression. Hi, this is Seth and pag-usapan natin yan. Bakit nga ba tayo magkakaroon ng anxiety disorder? Kasi kulang lang ang pananampalataya natin. Hindi ka malulungkot, paano hindi ka madidepress? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Yo, what's up kakalbo? Kamusta po? At for today's video may gusto lamang po akong i-share o sabihin po sa inyo. Regarding at tungkol pa rin po ito sa sakit na anxiety or depression. Isa pong mental illness. Napansin ko lang po mga kaibigan, mga kakalbo. At syempre na-experience ko na rin. Gusto ko lang pong unahan na hindi naman po lahat. Hindi ko naman po nilalahat. Pero karamihan po sa mga religious group o yung mga taong relihiyoso ay hindi po sila naniniwala sa anxiety or depression. Reality po ito, At talagang napapansin ko rin sila sa mga comment section, sa mga comment, pagka merong parang mga video tungkol sa religion, ganyan, kaya tungkol sa anxiety. Ang karaniwan ko pong nababasa roon ay mga mahina daw kasi ang pananampalataya, hindi raw kasi nagbabasa ng Bible, wala raw takot sa Diyos, o hindi naman daw kasi nakikinig sa mga pangangaral. Ganun yung karaniwang nababasa ko doon sa mga ganong mga video na napapanood ko tungkol sa anxiety, kaya depression. Kumbaga napansin ko lang po na kung sino pa yung mga taong relihiyoso, kung sino pa yung mga religious group, hindi ko naman po nila lahat, parang sila pa yung mga taong magja-judge sa mga kagaya ko, kasi meron din po ako niyan, may anxiety rin po ako, sa mga kagaya namin, na porkit nagkaroon ng ganong illness, mahina na raw ang pananampalataya, wala na raw takot sa Diyos, hindi raw nagbabasa ng Bible, kaya raw po nagkakagano. Masakit lang sa part na yun, mga kalpo. Kasi imbis na positive ang ibato nila sa iyo, ay negative pa ang marireceive mo. Yung tipong kaya mo nga isinare yung ganong senaryo ng buhay mo, ay para makakuha ng good vibes, makakuha ng magandang payo, ganun pa yung mga marireceive mong message. Galing pa mismo sa mga taong relihiyoso. Tipong hindi nila pinag-isipan yung kanilang mga sasabihin. At karaniwan talaga dito yun sa bansa natin, Sa bansa natin na kung saan punong-puno ng Kristiyano puno. Kung saan napakadali manghusga ng tao. At kung sino naman yung mga kilala mo na hindi naman relihiyosong tao, minsan sila pa yung may magandang payong maibibigay sa'yo. Sasabihin nila na kaya mo yan, kaibigan. Kaibigan, walang problema, na walang solusyon. Malalagpasan mo rin yan, kaibigan. Diba? Sila pa yung mga taong hindi naman relihiyoso pero may naibabatong magandang salita sa iyo, which is makakadagdag sa lakas ng loob mo para labanan yung illness mo. At yung mga tao naman na inaasahan mo na parang mas maglalapit sa'yo sa Diyos, parang mas sila pa yung maglalayo sa iyo. Sakit isipin kakalbo, pero totoo po yun, reality po yan. Based in my own experience po yan. Meron pa nga po akong nakausap, ang sabi nga po sa akin parang imagination ko nga lang daw po yung anxiety ko o depression ko. Wala daw po yan, ganun. Huwag ko lang daw pong pansinin. Para siguro sa kanila na walang ganong illness, oo, masasabi nila. Pero para sa'yo na nakakaranas nun, hindi kasi ganun kadali. Kakalbo. Kaya napansin ko lang din po talaga yan, Masakit lang kasi na realidad dyan. Mga religious people pa sila. Galing sa iba't ibang religious group. Diba? Na imbis na kung minsan, imbis na palakasin ang loob mo, ay mas lalo nilang panghihinain.
Pero hindi ko po nilalahat ha. Hindi ko po nilalahat. Alam mo kasi kakalbo, kaibigan, hindi naman porket na nagkaroon tayo ng anxiety or depression, mental illness, ay ibig sabihin nun, wala na tayong pananampalataya sa Diyos. Hindi naman ibig sabihin nun na wala na tayong takot sa Diyos. Hindi ibig sabihin nun na hindi tayo nagbabasa ng Bible. Ako, nagbabasa po ako ng Bible. Hindi pa pwedeng isipin muna natin na bakit nga ba napunta sa'yo yung ganong illness. Diba? Bakit nga ba inalaw ng Diyos na magkaroon ka ng ganong sakit? Di ba pwedeng isipin natin na kaya niya ibinigay sa iyo ay para talaga baguhin yung pagkatao mo. Para baguhin yung talagang pag-iisip mo. Hindi yung i-judge ka agad natin yung taong may sakit na ganon, na mahina ang pananampalataya, diba? Hindi mo kilala sa Diyos. Kasi sa part ng may mga anxiety at depression, masakit po yun para sa kanila. Masakit po yun para sa amin. Kasi kumbaga ang kinakapitan talaga na lang ng mga kagaya namin, pinakauna din talaga ay ang Diyos. Second option na lang yung mga kamag-anak, kakilala, kaibigan na nakakaunawa at nakakaintindi sa mga kagaya namin. Second option na lang yan. Pinaka-priority talaga dapat at una mong lalapitan talaga ay ang Diyos. Kasi wala namang ibang makatutulong talaga sa bawat isa sa atin pag nagkakaproblema tayo, na kahit yung pera ay wala nang magagawa. Diyos lang talaga ang makakatulong at talagang pwede nating lapitan. Ngayon, bakit ko nga ba na-topic to? Napansin ko lang po kasi talaga na napakarami po nila. The way they judge the person, di ba, na merong ganong sakit, na merong ganong illness. Tapos pupuntahan mo yung profile, di ba, marami pang mga nakasulat na Bible verses. Kasama pa sa isang religion. Tapos ganun siya magsalita sa kanyang kapwa. Diba? Masakit lang sa part niya. Pero hindi ko naman nilalahat. Naman sa mga kagaya ko na merong ganitong klaseng illness, nakalbo, kaibigan, much better siguro na yung mga ganyang klase ng tao layuan na lang at wag na lang din siguro nating pakikinggan. Wag nating pakinggan yung pang-judge nila sa mga gaya natin. Siguro hayaan na lang ho natin. Pag nabasa natin, scroll up na lang natin. Wag na siguro nating tapusin kung negative naman yung nakasulat. O kung kaharap naman natin at hindi naman maganda yung sinasabi, much better na talikuran na lang natin kaysa marinig pa natin at iisip-isipin pa natin. Kailangan nating samahan talaga ay yung mga taong talagang nakakaintindi sa sitwasyon natin, sa kalagayan natin. Sila yung mga taong dapat talaga nating pakinggan, pakisamahan. Pero syempre, isipin din natin kung tama ba yung ginagawa, di ba? Kung mali, ba't natin sasamahan? Pakinggan natin yung mga taong good vibes ang sinasabi. Yung mga taong makakapagpalakas ng kalooban at hindi ka ita-down. At syempre, ang pinakauna talaga na dapat gawin at dapat pakisamahan at lapitan ay ang Diyos. Walang iba, kaibigan, mga kalbono, ang Diyos talaga. Siya lang din kasi talaga ang nakakaalam kung puso at isipan natin. Siya ang nakakaalam kung anong nilalaman nito at siya rin ang nakakaalam kung paano ito mariresolba. Diba? Kung paano ito matatapos. Kung paano niya nga ito gagamutin. Siyempre, gagamit yan siya ng mga taong kasangkapan. Kaya dapat din talaga na maingat tayo sa mga taong pakikisamahan natin. Kung negative naman ang ibinabato nila sa atin, hindi yun yung taong dapat nating pakisamahan. O yung taong dapat nating laging kausap. Hindi sila yun. Pero kung good, diba, at nakakapagpalakas ng mga kalooban natin, ng mga gaya natin,
siguro sila talaga yung mga taong dapat nating siguro araw-araw na makausap. Kasi nga, good vibes yung ibinabato sa atin. Good energy yung nakukuha natin sa kanila. Na mas makakatulong sa mga gaya natin na may anxiety, diba, may depression, may mental illness. Kaya kakalbo, kung meron kang kagaya ko, diba, kapit ka lang sa Diyos. Huwag kang titigil. Huwag mong iisipin na wala nang solusyon. Lahat ng problema may solusyon, kakalbo. Kahit ang kinakaharap nating illness na ito, may katapusan din to. Para doon naman sa mga taong religious ko, no, religyoso ko, no, ano. Sana mailigtas din po kayo ng inyong pananampalataya, ng iyong paniniwala. Kasi ang alam ko kasi mga kalbo sa mga taong ito na nag-judge ano, sa mga gaya namin. Alam ko kasi ang mga turo sa mga to yung parang hindi sila naniniwala sa depression o anxiety. Kasi nga may Diyos sila. Yun lang yung masakit na part doon sa pangangaral nila. Pero parang nakalimutan ata nila na lahat ng nangyayari sa bawat tao ay may dahilan. Oo, sabihin na nating nagkamali siya doon sa pamumuhay niya. Pero lahat naman yun ay may dahilan, panigurado. At bawat tao ay mayroong chance na magbago. At may karapatan din naman talagang magbago. Kaya para sa mga gaya ko dyan, lakasan nyo lang loob nyo, mga pre, mga Mars. Pinaka-tips ko lang din talaga lumapit sa Diyos. Huwag kang titigil na magpasalamat, humingi ng patawad sa mga nagagawa nating mga kasalanan at pagkakamali. May awa ang Diyos, kaibigan, kakalbo. Hindi habang buhay magiging ganito ang sitwasyon natin. May magbabago at magbabago yan. May gusto lang talaga siguro siyang aral na ma-pick up natin, aral, lesson na makuha natin sa nararanasan natin, di ba? Kaya kapit lang, kaibigan, kakalbo. Keep praying at lapit ka doon sa mga taong good energy ang ibinabato at layuan mo naman yung mga negatibong tao. So yun lang, na-share ko lang, di ba? Keep safe everyone. Thanks for watching.